Aralin sa Filipino 8, konseptong may kaugnayang lohikal. Ano nga ba ang konseptong may kaugnayang lohikal? Now, ang salitang konsepto ay nangangahulugang idea, no, or kaalaman mula sa pag-iisip. Samantalang, lohikal, ang salitang lohikal ay agham o sining ng tamang pag-iisip. Now, ano ba ibig sabihin muli kapag sinabing konseptong may kaugnayang lohikal? Now, ito yung paraan kung paano mo ipahayag or sasabihin yung mga pangyayari, no, or mga karanasan. Paano mo siya i-express, paano siya isulat or sabihin na kapag iniugnay mo ay magiging lohikal ang kalalabasan. Ibig sabihin, matuwid or katanggap-tanggap, tama ang pagpapahayag. Sumuli, ang konseptong may kaugnayang lohikal ay isang matuwirang paraan ng pahayag na binubuo ng dalawa o higit pang ideya na pinag-ugnay or pinagsama. Okay, ito yung mga batay sa mga pangyayari. Okay, maaring karanasan or maaring naglarawan ka or sinabi mo ang isang bagay, mga or tamang ideya, tamang pagpapahayag. Okay. Muli, ang konseptong may kaugnayang lohikal ay isang matuwirang paraan ng pagpapahayag na binuo ng dalawa o higit pang ideya na pinag-ugnay o pinagsama gamit ang mga pang-ugnay o conjunction sa Ingles. Now, kung hindi naman, kung walang pang-ugnay, ay may hudyat na salita na ang kalalabasan niya sa pag-ugnay na ito ay naging mas matuwid or makahulugan ang kaisipan or ang konsepto. Kung apat sa mga ito ang ating aralin, ang mga ito ay dahilan at bunga, layunin at paraan, paraan at resulta, kondisyon at bunga. Isa-isa natin itong pag-aralan. Now, una, ang dahilan at bunga o resulta. So ito yung mga pangyayari na may kadahilanan ka at ito ay nagbubunga. Now, paano mo siya ipahayag? So alam naman natin muli, ang dahilan ay nagpapahayag ng sanhi or kadahilanan ng isang pangyayari. Samantalang nagsasabi naman ng bunga o kinalabasan ang resulta. Now, tingnan ang mga halimbawang pangungusap mamaya sa sunod na slide na napapakita ng relasyong ito, dahilan sanhi at resulta o bunga. Now, pansinin rin ang mga pang-ugnay or tandaan ang mga pang-ugnay na ginamit. Gayon din ang padron ng pagkakasunod-sunod o maaari siyang model or formula ginamit upang mas maintindihan ito. Now, paano ba siya buuin or ano yung construction or formula? Okay, sa unang pahayag, dahil ito ay may apat, ang unang construction nito, pagbuo ng pangungusap or formula ay dahilan plus pang-ugnay plus resulta. Okay, halimbawa, ang dahilan niya ay nag-aaral siyang mabuti, ang pang-ugnay ay ginamitan ng kaya or kaya naman, ang resulta, natuto siya ng gusto. So, dalawang magkaibang konsepto. Kadahilanan niya ay nag-aaral siyang mabuti at nagbunga ito, natuto siya ng husto. Now, sa pagpahayag, ginamitan ito ng kaya or kaya naman. Muli, nag-aaral siyang mabuti, kaya or kaya naman, natuto siya ng husto. So, yan ay unang halimbawa. Na ikalawang halimbawa, nag-ensayo si Ann ng maigi sa pagkanta. Yan ang dahilan. Kaya naman, yan ang pang-ugnay na ginamit. Siya ang nanalo sa patimpalak. Yan ay naging resulta o bunga. So, yan. So, nawain naintindihan ang unang halimbawa ng pagbuo or kung paano buuin ang konseptong ito. Now, dito tayo sa ikalawa. Ang formula ay dahilan plus pang-ugnay
plus resulta. Now, dito may hinto sa pagitan ng dahilan at resulta. Halimbawa, nag-aral siyang mabuti. Yan pa rin ang dahilan na ginamit kanina. Pero tandaan, ang ginamit ngayon na pang-ugnay. Pwedeng gamitin na ngayon ay dahil dito, bunga nito, o tuloy. So, resulta, natuto siya ng gusto. Pareho pa rin. So, pwede rin gamitin, muli, nag-aaral siyang mabuti dahil dito natuto siya ng husto. Nag-aral siyang mabuti, bunga nito, natuto siya ng husto. O nag-aral siyang mabuti, tuloy, natuto siya ng husto. So, ikalawang halimbawa, nawala ni Nate ang kanyang cellphone o dahilan. Dahil dito, bunga nito, or tuloy, napagalitan siya ng kanyang mga magulang. Yan ang resulta. So nawa ay naintindihan ang construction number 2 or ang padron number 2, model number 2, dahilan plus pang-ugnay plus resulta na may hinto sa pagitan ng dahilan at resulta. Now dito tayo sa ikatlong pagbuo ng pahayag na ito or ng konseptong ito. So, ang formula na rito ay mauna ngayon ang pang-ugnay, sundan ng dahilan, and then resulta. Na may hinto pagkatapos raw ng dahilan. Now, mas mabigyang emphasis ito ang hinto kapag sinasabi ito. Dahil sa pagsulat, hindi siya masyadong sa isip, kung may babasa nito, sa isip, doon mabigyan ng emphasis ang paghinto. Okay, halimbawa pangungusap, sapagkat, pagkat, or dahil. So take note sa ginamit na pang-ugnay. Ngayon, ginamitan naman, hindi na siya kaya naman or bunga nito or dahil dito. Ngunit ang ginamit ngayon ay sapagkat, pagkat, o dahil. Okay, plus dahilan, nag-aral siyang mabuti at ang resulta, natuto siya ng husto. Kung isa-isahin, sapagkat nag-aral siyang mabuti, natuto siya ng husto. Pagkat nag-aral siyang mabuti, natuto siya ng husto. Dahil nag-aral siyang mabuti, natuto siya ng husto. So, yan ang construction pangatlo. Meron pa isang halimbawa, sapagkat, pagkat, dahil nag-ensayo na maigi si Ann sa pagkanta, ang resulta, siya ang nanalo sa patimpalak. Isa-isahin, sapagkat nag-ensayo ng maigi si Ann sa pagkanta, siya ang nanalo sa patimpalak. Dahil nag-ensayo ng maigi si Ann sa pagkanta, resulta, siya ang nanalo sa patimpalak. So, yan kung paano buuin sa formula number 3. Now, dito na tayo sa ika-4. Now, dito naman nauna ang resulta, sundan ng pang-ugnay, and then dahilan. Pero may hinto pa rin, this time sa pagitan ng dahilan at resulta. Now, alamin nga natin, halimbawa number 1, natuto siya ng husto, resulta yan, dahil ang formula na una ang resulta. Ang ginamit na pang-ugnay, maaring sapagkat, maaring pagkat, na ngayon ay may dagdag ang salitang kasi. And then dahil, tapos dahilan. Nag-aral siyang mabuti. So isa-isahin nga natin, natuto siya ng husto sapagkat nag-aral siyang mabuti. Natuto siya ng husto pagkat nag-aral siyang mabuti. Natuto siya ng husto kasi nag-aral siyang mabuti. Natuto siya ng husto dahil nag-aral siyang mabuti. Okay, sunod na halimbawa. Napagalitan siya ng mga magulang sapagkat, okay, pang-ugnay, nawala ni Nate ang kanyang cellphone. Napagalitan siya ng nanay pagkat nawala ni Nate ang kanyang cellphone. Napagalitan siya ng mga magulang kasi nawala ni Nate ang kanyang cellphone. So, yun ang pang-apat na construction. Formula muli, resulta plus pang-ugnay plus dahilan. So, yan ang mga, yung apat na paano buuin ang pahayag na sa relasyong dahilan at bunga o resulta.
Now, sunod na konsepto tayo. Bago yan, makikitang maipahayag ang relasyong dahilan at bunga sa iba't ibang paraan. O, yun na nga. Ginamit ang mga causative na pang-ugnay na. Okay, causative ay ibig sabihin mga salitang hudyat sa pagtukoy ng dahilan at bunga. Now, ano-ano mga ito? Sapagkat, dahil, dahilan sa, at kasi sa pagsabi ng dahilan o sanhi, samantalang naghuhudyat ng resulta o bunga ang mga pang-ugnay na kaya naman, dahilan dito or dahil dito, at bunga nito. So, yun. Tandaan ang mga pang-ugnay na gagamitin sa relasyong dahilan at bunga o resulta. Ikalawang konsepto may kaugnayang lohikal, ang tinatawag na paraan at layunin. Okay. Mga pangyayaring ginamutan mo ng paraan dahil sa isang layunin or meron kang nais makamit. So, ayan. Na ipinakikita ng relasyong ito kung paano makakamit ang isang layunin o naisipan sa tulong ng isang paraan. Okay, tingnan ang halimbawa. Pansinin ang mga pang-ugnay, pati na ang padron or construction o formula sa pagbuo ng pahayag. Okay, now, una, ang formula, nauna ngayon ang pang-ugnay plus layunin at sunod naman ay paraan. Okay, halimbawa, now, tandaan kung anong ginamit ngayon na pang-ugnay. Now, sa konseptong ito, maaari mo gamitin ang upang o para. Halimbawa, upang, para, matuto ng husto, nag-aaral siyang mabuti. O, diba? Okay, hudyat upang masabi mo ang isang layunin, so ginamitan mo siya ng pang-ugnay na upang. Okay, muli, upang matuto ng husto, ang layunin niya, nag-aaral siyang mabuti, ang paraan. O kaya'y, gamitan mo ng pang-ugnay na para, plus layunin, matuto ng husto, paraan, nag-aral siyang mabuti. Okay, sige, sunod na halimbawa upang mas maintindihan. Upang at para pa rin ang mauunang pang-ugnay na maaaring gamitin upang makabili ng bagong cellphone. Makabili ng bagong cellphone ang layunin, ang paraan ay nag-impok si Nate sa kanyang baon. Okay, or para makabili ng bagong cellphone, para pang-ugnay, makabili ng bagong cellphone ang layunin, ang paraan, nag-impok si Nate sa kanyang baon. So yun, relasyong layunin at paraan na ginamitan ng pang-ugnay na upang at para. So meron ba bang iba pang pang-ugnay na maaaring gamitin? Tingnan natin ang sunod na formula. So ngayon naman ay nauna naman ang paraan, sinundan ng pang-ugnay at layunin. Now, pareho pa rin ang pwedeng gamitin, pareho pa rin pang-ugnay ang gagamitin upang at para. Merong dagdag, pwedeng gamitin ang nang sa ganoon ay or yung shortcut niya nang sa ganooy. Okay, halimbawa, nag-aral siyang mabuti, yan ang paraan. Okay, upang, yan ang pang-ugnay. Ang layunin ay matuto siya ng husto. So, dapat matuto ito. Okay, or nag-aral siyang mabuti para matuto siya ng husto. O kaya'y nag-aral siyang mabuti nang sa ganooy matuto siya ng husto. Okay, iba pa ngang halimbawa. Paraan, nag-impok si Nate sa kanyang baon, pang-ugnay upang layunin makabili siya ng bagong cellphone. O kaya'y nag-impok si Nate sa kanyang baon para pang-ugnay yon, makabili siya ng cellphone, layunin.
o kaya ay nag-impuxinate ng kanyang baon ng sa ganooy, okay, ang layunin ay makabili siya ng cellphone. So uli, sa relasyong ito, ginagamit ang mga pang-ugnay na para upang unang sa ganoon. Okay, upang maihudyat ang layunin. Ginawa ay naintindihan ito. Proceed na tayo sa pangatlong konsepto. Ito naman ang paraan at resulta. Okay, nagpapakita ang relasyong ito kung paano nakukuha ang resulta. Okay, sa pamamagitan ng paraan. Okay, kung kanina paraan dahil may layunin, ngayon naman ang mga kaparaanan na ginawa ay nagre-resulta or bumubunga. Okay, take note, walang pag-ugnay ang gagamitin sa relasyong ito, ngunit may hudyat. Ang salitang si ang gagamitin or maaring gamitin upang makamit ang resulta. So, tingnan natin ang formula at saka halimbawa. Okay. Unang konstruksyon, paraan plus resulta. Okay, sa tulong ng sa. Halimbawa, sa matyagang pag-aaral, yan ang paraan. Ngayon ay kahel na kulay ang paraan. Resulta, ito nakaberde, nakatapos siya ng kanyang kurso. Muli, paraan plus resulta. Okay, halimbawa, ikalawang halimbawa, sa pagitan ng or sa pagtitinda ng gulay, paraan, ano ang resulta? Natustusan ni Alex ang kanyang pag-aaral. Yan ay resulta. So, madali lang. So, dito tayo sa construction number 2. Baliktad naman. Okay, ngayon nauna ang resulta and then tsaka ang paraan. So, baliktarin lang natin. Babaliktarin lamang yung halimbawa kanina. So, ang paraan, ang resulta, nakatapos siya ng kanyang kurso. Ano ang paraan? Sa matyagang pag-aaral. Okay, kalawang halimbawa, natustusan, ano ang resulta? Natustusan ni Alex ang kanyang pag-aaral. Ano ang kanyang kaparaanan? Sa pagtitinda ng gulay or sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay. So, yan lang, napakasimple. Now, ngayon naman ay pag-usapan natin ang ikaapat na konseptong may kaugnayang lohikal, ang tinatawag na kondisyon at bunga o kinalalabasan. Naimahayag ang relasyong ito sa dalawang paraan. Una, tumbalik o salungat sa katotohanan ang kondisyon. Ano bang ibig sabihin dito? Tinang halimbawa kung saan nakaturo sa bunga or ano yung modelong gagamitin. Ay, anong ibig sabihin ng tumbalik or salungat? Tingnan muna natin ang halimbawa upang maipaliwanag natin ng maayos. Okay, unang pagkabuo or construction na una ngayon ang pang-ugnay, sundan ng kondisyon, and then bunga. Okay, halimbawang salita, kung nag-aral ka ng mabuti, kung ang pang-ugnay, so hudyat ng kondisyon, kung sa English, if. Okay, anong kondisyon? Nag-aral ka ng mabuti. Ano ang magiging bunga? Sana'y natuto ka ng husdo. Now, kanina sinabing tumbalik or salungat sa katotohanan. Ibig sabihin, yung kasalukuyang kondisyon niya ay hindi siya natuto. So, maaaring mangyari ang salungat, ibig sabihin, matuto siya sa pamamagitan ng isang kondisyon. Okay? Kung. So, muli, hindi siya natuto ngayon. Pero, kapag mag-aral siya ng mabuti, kung nag-aral ka ng mabuti, anong mangyayari? Ang salungat, yung tinatawag na tumbalik, sana'y natuto ka ng husto. So, mangyayari ang kabaliktaran, matuto ng husto. Okay, dito tayo nawa ay naintindihan ito. Bakit sinasabing tumbalik siya sa or salungat sa katotohanan? Now, ikalawang halimbawa, kung sinunod mo ang utos ng nanay
sana'y di ka napagalitan. Ibig sabihin, ang kasalukuyang nangyayari ay napagalitan siya. Now, ang kondisyon, kung hindi lamang siya, kung sinunod lamang niya ang utos ng kanyang nanay, maaring baliktad ang mangyayari. Hindi siya mapagalitan. So, yun. So, yan ang relasyong kondisyon at bunga. Now, sunod na halimbawa, or meron pang ikalawang construction. Dito naman, kanina nauna ang pang-ugnay na kung. Dito naman nauna ang bunga. Nasa gitna ang pang-ugnay, kung pa rin, and then kondisyon. Okay, halimbawa, bunga, natuto ka sana ng husto. Pang-ugnay, kung nag-aral ka ng mabuti. So pareho lang siya kanina, binaliktad lamang ang or nilipat lamang ang konstruksyon ng mga salita. Okay, na ikalawang halimbawa, di ka sana napagalitan kung sinunod mo ang utos ng nanay. Okay, so yun. Nawa ay naintindihan. Now, dito tayo sa ikalawang set na pabilang pa rin sa kondisyon at bunga. Ito'y tinatawag na hypothetical. Ano ba ibig sabihin dito? Okay, hypothetical, tumutukoy sa isang ideya or sitwasyon na hindi pa nangyari. Okay? Ngunit, maaaring mangyari sa pamamagitan nga ng kondisyong ito. Okay, halimbawa. So, dito na tayo. Okay, construction number 3. Pang-ugnay ang una, kondisyon, and then bunga. So, take note, anong ginamit? Okay, sa hypothetical, ang gagamitin ay kapag, sa sandaling, or basta. So, ito'y kaisipan na pwedeng mangyari sana. Okay, halimbawa, kapag sa sandaling, basta't nag-aral ka ng mabuti kondisyon, anong pwedeng mangyari? Matuto ka ng husto. Okay, isa-isahin natin. Kapag nag-aral ka ng mabuti, matuto ka ng husto. Sa sandaling nag-aral ka ng mabuti, natuto ka ng husto. Basta't nag-aaral ka ng mabuti or basta't mag-aaral ka ng mabuti, matuto ka ng husto. Okay, so halimbawa, ikalawa, kapag magpakabait ka, yan ang kondisyon, bibigyan kita ng gantimpala. Okay, yan ay magiging bunga. O sa sandaling, kulang ito, sa sandaling, magpakabait ka, bibigyan kita ng gantimpala. Basta't magpakabait ka, bibigyan kita ng gantimpala. Okay, meron pa tayong isang paraan kung paano i-construct or paano buuin ang pahayag na ito sa relasyong kondisyon at bunga pa rin. Now, ikaapat na construction, bunga ang mauuna, and then pag-ugnay, and then kondisyon. Okay, halimbawa, natuto ka ng husto kapag or sa sandaling or basta't nag-aral ka ng mabuti. Okay, iba pang halimbawa, bibigyan kita ng gantimpala magpakabait ka. O bibigyan kita ng gantimpala sa sandaling magpakabait ka. Or bibigyan kita ng gantimpala basta't magpakabait ka. So, yun, nawa ay naunawaan ang konseptong ito at ang tatlo pang konsepto. Muli, ano-ano ang mga ito? Dahilan at bunga, paraan at layunin, paraan at resulta, at kondisyon ang bunga. At kondisyon at bunga. So nawa ay may natutunan sa araw na ito. Paalam!